Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful.
Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Amin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto, tol. Umasa ka, 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Sana get well soon pala. Get well soon kay Secretary Dr. Brix Pujalte ha. Get well soon. Kayo pala may karamdaman. Meron pala kayong karamdaman. Alam mo naman, tayo, lalo na tayong mga Pilipino, hindi natin hinahangad na ang isang tao, sino man, magkasakit o ang problema sa kanyang kalusugan. Sinabi mo pa, kumbachero, hindi tayo masisiyahan ng isang kapwa natin ay may karamdaman. Pero kung wala ka namang karamdaman,
tapos nagsasakit-sakitan ka lang, parang ikaw lang ako nung nag-aaral lang ako. Get well soon pa rin. Sana naman gumaling ng pag-iisip mo. Pagka ganun, Di ba, sabi nga, 2 tao lang ang nagsasalamin. Oo naman. Yan ang kasabihan ng mga Nueva Ecijano noon pa. Sino? Lalo na ni Nanay Oreng. Sino ba yung mga nagsasalamin na yan? Dalawa lang nagsasalamin. Isang may sira ang mata at isang may sira ang ulo. Sakit magsalita yung Nanay Oreng. Magsalita Perlas 2x2 sa DZRH. Hey! Come on! Happy birthday, Mayor Wes Gatchalian. Baka magpakain pa ng Gatchalian lechon to si Mayor Wes sa mga taga Valenzuela. Ka-birthday pala niya si Tita Cory Quirino. Miss Cory Quirino, happy birthday. Kausapin na natin si Mayor Wes Gatchalian. Diyan ba sa Valenzuela malaki na improvement sa baha? Alam natin dati yan, tayo may kanya-kanyang karanasan. Lalo na diyan sa BBB. Grabe diyan. Marulas sa MacArthur Highway na yan. Doon sa may San Miguel. Gawaan ng bote ng San Miguel. Tsaka doon sa dating yung planta ng Sony. Yung Sony, andun kabisado mo yan. Nag-practicum ako doon noon. Ganun diba? ba? Kaya alam ko kung gaano kalamig. Ang daming mga sirado na nagawa mo. Ang dami. At ang daming mga naging TV na madaling masira dahil sa aming mga nag-training. Nung ma-check hindi ganyan. Mali pala. Mabuti na lang at merong quality control. May quality control. Alam niyo yung Tulyahan River, malaking bagay din kumbachero yung yung dredging, yung dredging activities ni RSA. By the way, si RSA pala isa na sa mga may-ari ng Lopez Incorporated. Isa na siya sa mga binili niya. Yung power lahat kumbachero, yung parent company. Pumasok yung holding company. Hindi, yung parent, kumbachero. May parent pa pala. Yung parent, sa ilalim ng parent, yung parent ay Lopez Incorporated. Okay. Sa ilalim niya yung holdings, sa ilalim niya yung First Philippines, yung first gen. Sa ilalim niya yung Rockwell, sa ilalim din niya yung ABS. Pumasok ngayon si RSA as one of the parents na ngayon. One of the parents na 27% yata yung binili niya. And na mga mahigit 11 billion yung ipinasok niyang salapi. Diyan sa Lopez Incorporated. Ito pong si RSA ay busy sa mga dredging. Tumutulong. Umepekto ba yung dredging especially sa Tulyahan River, sa sitwasyon ng mga baha-baha dyan sa Valenzuela? Kausapin natin si birthday boy, Mayor Wes Gatchalian. Mayor Wes, birthday boy, sir! Happy birthday! Happy birthday! Magandang morning! Magandang morning po. Maraming salamat sa inyong pagbati at isang paulan maganda. Nawawala yung signal natin kay Mayor Wes, narinig mo lang yung Gatchalian lechon. Nawala ka na signal. Mayor! Ano, Mayor? Ay. Joke lang namin yung Gatchalian lechon, ha? Joke lang yun, ha? Wala problema yan. Ang problema kung kakakaan almusal ho na lechon ang kinakain. Oo nga, delikado. Mayor, kumusta po ba ang sitwasyon? Diretsuhin na natin, kumusta ba ang sitwasyon ng baha dyan versus your situation before? Okay, magandang tanong ho yan, Jerry. Maraming salamat sa tanong. Well, masasabi ko ho na nag-improve po kami mga nakaraang habagat at bagyo, no? Of course, meron pa rin po isolated na baha sa mga looban na kalye, mga mabababang Nako, signal. Continue pa rin po yung issue natin po doon sa may Toyota at Wilcon ho, no? Yan talaga. Dahil ang rason ho dyan, ongoing na po naming catchment basin at meron din pong
Mayor, tatawag po uli kami sa inyo, no? Mayor, tatawag uli kami sa inyo just to re-establish our signal na mas maganda. Sayang sayang po yung kinukwento nyo lalo na sa mga taga Valenzuela. Sandali po lamang. Katonying at Ka-Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Oy, si Romy Gonzales ay may follow-up din sa Baguio City. Sandali lang. R841, Romy Gonzales. Coming Romy. Landslide dito sa may Surong, Baguio City. Sapagkat kanina madaling araw, na-recover na yung dalawang huling biktima na maglolo. Unang na-recover kaninang 1:30 ng madaling araw itong senior citizen na lolo nitong huling na account kanina. Bandang 2:30 naman yung 8-year-old na batang babae. Kung kaya't all in all ay accounted na lahat yung 13 naging biktima ng landslide yan sa may Gisad Surong habang kasagsagan ng pagbuhos ng ulan dito sa lungsod ng Baguio. Kahapon na-retrieve na rin yung 4 na dalawang mag-ina at yung isang lalaki at babae. Kung kaya't itinuloy nila hanggang kanilang madaling araw, kung kaya't after 2:30 kaninang umaga ay all accounted at tinigil na rin yung ginagawang paghahanap sa mga naging biktima ng landslide. Sa statistics natin ay bale 10 yung namatay on the ground. 10. 3 yung itinugod. 3 yung itinugod sa ospital, pero sinasabi kahapon yung 3 nakaratay sa pagamutan, 1 yung namatay. Kung kaya't kung susumahin natin, plus 1, 11, 2 yung buhay. So all accounted na lahat. Okay. So sa ngayon ay wala na Romy, wala nang natabunan. Nakuha na lahat. All accounted na kanina madaling araw, 1:30 at 2:30 AM, nakuha na yung 2 huli. At yung pinakahuli, yung 8-year-old na batang babae. So matanong ko lang, Romy, yan bang lugar na yan, yung kinatatayuan ng mga bahay na yan, yan ba sarili nilang lupa? Ibig ko sabihin, hindi ba mga squatter yan? Legal yung kanilang paninirahan dyan? Oo, karamihan naman kasi sa Baguio, walang building permit, pero matagal na panahon na rin sila nakatira dyan. So just the same, resident na talaga sila dyan sa may Gisad Surong for a long time. Gisad. Pag napupunta ako ng Baguio, may nakikita nga akong Gisad. Ilarawan mo nga sa amin. Yan ba'y nadadaanan sa Cannon Road o sa Marcos Highway kapag pupunta ang mga taga-Baguio dadaan dyan? ka dito sa may Ferguson papunta sa Easter School. Papunta sa Easter School Weaving Center. Kakaliwa ka at doon ay patungo sa kwan. So kung baguhan ka, hindi mo makikita along the road dito. Pero karamihan kasi alam naman natin, ang Baguio bundok, bulubundukin. Kaya halos lahat ng mga bahay na nakikita natin diyan parang ganyan na ang itsura, 'di ba? Mga nakakapit sa bundok. Yung sa larawan, tignan mo yung nasa left kanina, yung sa larawan na may yun yung dating itsura at kinumpara nga sa nangyaring landslide. At 3 bahay na magkakatabi, talagang bumagsak yan dahil lumambot yung lupa. Ang problema dyan, yung before and after. Pero sa taas kasi niyan, may 2 nakabitin na bahay pa. Kung kaya't medyo delikado pa rin yung mga nakatira yan, kung kaya't lumikas na rin yung nasa taas ng ground zero. Okay, ingat lang Rami, at sa ating mga kababayan dyan. Maulan pa ba? Maulan pa ngayon? Oo, magdamag pa rin umuulan dito. Pero hindi na gaano malakas. Medyo paambun-ambun na lang. Pero just the same, wala pa rin. May nakita akong video, yung strawberry farm nakalubog. Totoo ba yun? Oo.
Pero humupa na kahapon. Humupa Paano na yun? Hindi sira na yung mga bunga, kung may mga bunga. Ang kwan kasi karamihan doon lettuce yung nakatanim ngayon. Hindi pala panahon. Wala pa yung strawberry. Okay. Kuya Romy, thank you. So yan muna latest na update sa lungsod ng Pino. Ito si Aris 41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Number 1. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay
namimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na, milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Nagsimula sa pangarap. Alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, death toll sa landslide sa Baguio umakyat na sa 11. Patay sa pinagsamang epekto ng habagat, Maymay at Luis. Nasa 20 na. Drainage Master Plan itutulak para masolusyonan ng baha sa Metro Manila. Pangulong Marcos dedesisyonan ang issue sa extradition ni Pastor Apollo Kibuloy. 55% ng mga Pinoy gustong makita muna ang mga ebidensya bago hatulan ang impeachment trial ni VP Sara. Pre-trial ni Senator Rodante Marcoleta na antala dahil sa habagat. Pilipinas kabilang sa pinaka-generous sa buong mundo ayon sa 2026 Doing Good Index. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. Balikan natin si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela. Mayor, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Yes, good. Magandang umaga po, Katunying at Jerry. At pasensya na po, medyo masama yung linya kanina. Opo, yung binabanggit niyo po kanina, yung comparison between today, yung sitwasyon po ngayon sa mga pagbaha na may habagat at before. At ano ba yung before na binabanggit? Kailan ba yon? Opo. So, kung kukumpirahin po yung mga nakaraan pong habagat o bagyo nitong taon, no, ay malaki po naging diferensya dito sa aming lugar, no. For example po, yung nabanggit nyo kanina, narinig ko si Ka Jerry, kabisado niya ho yung BB Marolas, no. Yung BB Marolas po, mga kasama, yan po yung talagang sinusubaybayan ng mga news outlet natin tuwing may baha ho dito sa Valenzuela. At in the past 3 to 4 days, sa awa ng Panginoon, ay wala hong tubig. At usually po, yung aming eskwelahan dyan sa Marolas, yung Valenzuela National High School, by this time po, dati ho, isang araw lang na habagat or bagyo, signal number 1. Libo-libo na po ang linilikas namin sa evacuation center. Ngayon po, I am very proud to report po na sarado po ang evacuation center namin dyan. Tingnan mo nga naman. Bakit? Bakit naman gano'n? Bakit wala nang baha, Mayor? Hindi pwede yan. Yan po pinamagandang tanong. Hindi naman po sa walang baha ho. Right now po, nagmamonitor po ako. Meron pong mga isolated pockets na mga kabahaan sa looban po ng Valenzuela, sa bandang Lingunan, sa may Lingunan. Saraho kami. Pero dahil may ongoing construction po kami dyan na ginagawa, no? Pero ang sagot dyan, ang Valenzuela po, meron tayo, Katunying Jerry, na 29 na pumping stations, no? Out of the 33 barangays, we have 29 pumping stations, lahat operating po. At ang siyam dyan ay brand new ho, bago lang, no? So, malaki pong tulong talaga ang pakikipag-partnership ng DPWH at lokal na pamahalaan headed by Secretary Vince Dizon. Dahil nung bumisita ho siya dito nung mga nakaraang habagat,
na-pinpoint na ho namin yung bottleneck. At, Ayun, dyan, sa Marolas po alone, gawin na lang natin example po yung Marolas. Mas kabisado po ng mga media outlet yan talaga. 3 pong pumping station na bago ang itinayo po within less than 6 months yata ho ito eh. Tapos namin kaagad dito before ng tag-ulan. At nakita naman ho natin yung epekto right now. Ang pinaka Jerry Catonia, ang pinaka one of my gauges is kung successful ba ang isang project o hindi is the evacuation center. Kasi usually sa mga lugar na bahain, 1 day before, 2 days before, talaga po naghahanda na kami at kusa na mga tao nagvo-volunteer na lumipat. Ito pong dito sa lugar ng Marolas ay wala ho kaming balita, wala ho kaming masyadong tawag. Tulad dati na nagpapanik na kami ho sa paglikas sa tao. Sa ngayon po, sa buong Valenzuela po, ilan po yung, meron bang lumikas sa kahit saan mang evacuation center? Meron naman po, Katunying. Dalawa po yung mini-monitor natin ho, no? Isa po sa Venteriales, sa Tugatog, meron po kaming Tugatog, ayan, oo. Dito ho sa A. Fernando, Barangay Malanday, meron kaming 32 families po. Ito pong sa Malanday po, kahapon, konti lang ito, kagabi lang ho, dumami yan dahil po preemptive lang po. Pero yung tulad po sa Venteriales na halos 3 araw na rin andon, sinala lang po ang minomonitor at inaalagaan po namin because galing po sila sa mga apartment na ground floor na mababa. Ang iba naman po naiwanan lang yung bahay nila. Nagtaas ko kasi kami ng kalye sa may LFS subdivision at sila po yung iba ho nakapag-akyat pero ang iba ho hindi ho. So sila po yung inaalagaan ho namin. Ang preemptive na lang po. Ang baha ho talaga, Mayor, hindi naman mukhang hindi natin magiging zero baha eh, di ba? Lagi namin binabanggit dito kahit dun sa amin sa Amerika. Sa atin, sa atin, kasama nga pala kayo sa atin sa Amerika. Binabaha din sila eh. Ang tanong na lang kung gaano kabilis ang mawala ang baha. Yes, tama ho kayo, no? Tulad sa example po namin sa Valenzuela, may portion talaga dyan. Yung nabanggit ko pong evacuation center, may portion talaga ni geographically low-lying ho. Ayun, oo. So, wala na po kami magagawa, no? Ito po yung mga lugar na tabi-tabi po ng Bulacan, ang mga tubig galing may Kawayan, galing sa Bulacan, bumababa sa amin. On the other side naman, sa may Tulyahan River, ang tubig galing Quezon City, Caloocan, pababa po sa amin. Accepted na po ng mga kababayan ko yan. Ang importante po ay, example ko, ito hong katabi ng Obando. Ayan, ho ngayon. No? Pero lahat po ng barangay ho namin yan, higit na close to 6 barangays po na katabi nila, wala pong tawag po sa akin eh. Kung ganun ha? Talagang wala akong evacuation center. Matindi ano na ho kami, ngarag na po kami dyan sa paghahanda. Dahil sa yung kapitbahay nyo na yan sa Obando, pagka walang bahayan, parang hindi normal eh. Sumasayaw sila sa Obando dahil sa kasiyahan. Pag wala. Naging solusyon din namin, ganun din, Katunying, sa District 1, dyan sa bandang Bulacan na gawin namin, ay nagdagdag din kami ng pumping station. Pumping stations. Mahal ba yan? Mahal ba yung pumping stations na yan? Medyo po. Meron pong ang dalawang pumps, no? Ay meron pong lumalabas din ng 100 million. Mahal pa rin yan. Pataas. Ang pinag-usapan ko kasi yung malaki ho. Yung parang 2-story building. Yung sulit na. Para pag gawa ka rin lang, yung malakas na, malaki na. Opo, tsaka may competition kasi yan, Jerry. Yung technical team namin, kino-compute talaga. Tulad dyan sa Wawampulo at Coloong, meron kaming 4 at saka may 2 dyan. Pero noong maybe 6 to 10 years ago, kayang-kaya na po ng pump na yon kasi malaki ho yun eh. Sinabi ko pong malaki para ho ma-project nyo lang po. Ato, 3-story building po yung laki niyan. Ganun. Noong panahon, kayang-kaya ho yan. Hindi na ho enough na po sa computation namin ng tubig. Pero
etong nakaraan na taon, 1 year ago, especially after ng Karina, nakita namin na nagulat kami na hindi na po kinakaya yung tubig. So nagdagdag pa kami ng back-up pumping station sa Kaloong at Wawampulo. Baka naman mahina baka mahina ulan dyan sa Valenzuela. Hindi naman po, pareho lang po naman. Hindi, tsaka doon nga ang punta ng tubig galing sa ibang lugar. Pero yan patunay lang, Mayor, na kasi ngayon pag sinabing flood control, yan. Negative. Kailangan talaga, basta't magagamit lang at magagawa lang ng tama. Siguro po, Jerry, palitan na lang natin yung pangalan po ng kasi hindi naman natin makontrol ang tubig out of control talaga, no? Flood, siguro mas mainam pa yung salitang flood management project. Flood management. Ang trabaho natin, we try to manage the situation. We try to manage yung na-feel natin na tubig. Kasi po, ang ulan ngayon, ang climate change, it's beyond our control na po. Nakita ko namin yan dito sa Valenzuela. Halos 20 plus years na po kami nag-i-invest ng mga pumping station, dike. Pero yung in-invest namin 20 years ago, 15 years ago, para ka nagsimula ulit ngayon, katunying Correct. Parang yung amount ng tubig na nabibigla kami. Kaya it's good to manage the situation. Matanong ko lang, yung di ba ang Tulyahan isa sa mga major contributor ng baha dyan kapag ganitong panahon dahil ang daming kaya mula Quezon City yan hanggang dyan sa lugar po ninyo, gaano ka laking factor naman yung mga dredging activities yan? Di ba nag-partner kayo with San Miguel dyan, Mayor? Yes po, opo. Nako, napakalaki talaga, Katunying, kasi ang pasasalamat ko po kay Boss RSA is hindi siya huminto ho. So, naalala ko pa ho ito, bago pa lang ako na mayor, first term ko, isa po sa una kong nakilala yung technical team niya, general po yun na bumisita po sa aming tanggapan na sabi nga meron pong ganitong activity. Second term ko na po, hindi ho sila tumigil, tuloy-tuloy po ang pag-dredge. Talagang napakalaking tulong. Pero sinabayan na rin namin, Katunying, one of the reasons nga ho na ang BBB Marolas, katabi po yan ng Tulyahan, no? So bakit hindi binaha? Kasi may nagpondo rin yung lokal na pamalaan po ng dredging and widening. Hindi na po importante rin yung dredging na pati widening lalaliman natin. Pero nakita ho namin may mga landmass na, may puno na katabi, may gumuho na pader na katabi ng creek. Meron po tayong na-identify pa na 30 informal settler na wala naman doon dito, Katunying, no? Yung pagbisita ko po 1 year ago, na-identify namin, may tumira na pala sa gilid. So, yun naman, nagpondo po ako, hindi pa ho tapos, para po Marolas Creek, tawag doon, para ho i-widen at ayusin yung Marolas Creek. So, malaking tulong na ang San Miguel nagde-dredge habang kami po ay nagpopondo ng mga flood management projects ho natin. Sabay-sabay na pagtutulungan po, pati po na national, malaking tulong rin po si Secretary Dizon sa amin, national, local, private. At yung at ito last na lang talaga, Mayor, ano? Yung basura kasi sabi nga namin kanina ni Jerry shared responsibility to may papel ang gobyerno, may papel ang national at local, pero ang ating mga mamamayan meron ding papel. Kumusta ba ang basura management nyo dyan sa Valenzuela? Okay, so sa pag-management po, kami ho kasi dito sa Valenzuela, hindi ho kami nangongontrata. Kami po ang nag-ooperate ng sariling waste management. By administration. Department namin, yes. So, bumili po ako ng 100 na brand new po na mga trucks. Ang empleyado ho natin under that is kulang-kulang 300 po, no? So maganda ho dito pag LGU ang nagma-manage, mas kabisado po namin yung lugar. Ang ibig sabihin ko pong kabisado yung lugar, let's say kahapon malakas ang habagat, nakita ko dito sa bandang Ilisan ng Marolas ay mas marami pong naglabas ng gamit. Pwede ko pong i-deploy doble ang schedule o magdagdag ng mga truck. Ibig sabihin po, controlled namin yung system namin. So, dito naman sa Valenzuela po, unang-una ang observation ko, dumami po ang basura talaga. Dumami ang populasyon, dumami po ang basura. Pero kami po, dinoble na lang po namin yung, for example, yung dating
2 times a week lang ang pick-up, ginawa po namin 3 times a week. Yung dating isang truck lang na naka-assign sa Purok A, kung kulang, naging dalawa na po. Dalawa na. Opo. So, yan ang maganda ho kung LGU nagmamanage. By administration. By Pero administration. Sa experience ninyo, by administration, sa kwento ninyo, nakikita namin na mas efficient. Pero mas tipid ho ba? Mas nakakatipid ho ba kung by administration? Yes po, malaki po ang diferensya. Muntik nang mapalundag si Mayor West. Ang laki ng Malaki ba? Malaki ba tipid? Hindi ba panahon pa ni Senate President Win Gatchalian nung siya ang mayor diyan sa Valenzuela, siya nag-umpisa niyan Opo, tama ho. 20 years ago, ganyan na po minamanage na namin. Malaki po yung tipid na ma-manage po yung gastusin at higit sa lahat po nakakabigay po tayong trabaho sa ating mga kababayan. So hindi ho tayo ang hirap po na maging dependent ka sa contractor. Lalo na sa situation na ganito po yung ilang araw na bagyo, ang hirap naman na makikiusap pa ako sa contractor araw-araw na doblehin yung truck mo. Ito po isang salita lang na natin sa Waste Management Office, kaya natin mag-move around Bawasan mo muna dito. Sana all. Yung iba kasi, ang dami dinadahilan Hindi raw nila kayang mag-manage ng tao. Dami raw. Tapos may limitasyon lang daw. May limitasyon lang daw yung number ng mga taong pwedeng i-hire ng gobyerno ng LGU Sa madaling salita, ang daming dahilan. Ang daming dahilan. Dahil sa malaki kita dyan sa basura. Grabe. Tapos, ang laki, wag na kayo magbanggit ng lungsod na kasi laki nyo mga gaano kalaki ang savings natipid versus other LGUs. Wala po akong competition. Baka mapaaway pa kayo. Baka sabihin kayo ay nangungutya pa sa iba. Kami na bahala doon. Mayor West, happy birthday po sa inyo. Maraming salamat. Happy birthday, Mayor. Magandang umaga po. Happy birthday. Thank you po sa pagbati at maraming salamat. Biro lang yung lechon Gatchalian. Joke lang yan. Joke lang po yan. Wag mo niyong papasinin yan. Maraming salamat po. Kataning Jerry. Good morning, si Mayor West Gatchalian. Dito to yung kumpanya mo, 20 plus years na yan. Inumpisahan po ni ngayon ay Senate President Win Gatchalian. Kaya nga. Hindi po sa ibang syudad, diretsuhin na natin, bilyon ang kontrata. Bilyon ang kontrata, taon-taon bilyon. Samantalang pag bumili ka ng truck ng basura, 100 bagong truck ng basura, sinasabi niya, gaano katagal mong gagamitin yon? Hindi ka naman taon-taon bibili ng truck. Hindi ba? Ilan daw? Nasa 300 daw yung nabigyan nila ng trabaho. Sa empleyado. At saka kontrolado nila. Taga-syudad yun. Taga-Valenzuela yun. Taga-Valenzuela. At kontrolado nila kung batyero kung kailan magdadagdag ng mangungulekta ng basura, especially sa panahong may kalamidad. Nako! Sana all! Sana may tinamaan! Nako! Ulan ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, Dos por Dos. Magbabalik po kami bukas. 7:23. Ang oras ay hatid sa inyo ng ENT. Oh, so good! Homeo so tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Homeo so tanghon! Kumea Sotanghon. So good. Sotanghon. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm Fabcon. Pangong
gamit ko? Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no-amoy kulob. Kumakaplaw sa Charm! Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. 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 Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila.
Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang... Ay, baka kailangan ng palitan yung bubong ng mga bahay nyo, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pa. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na! Sa gitna po ng mataas na presyo ng gasolina sa bansa ay ang pagtaas din ng demand ngayon sa electric vehicles gaya ng Cherry Tiggo REV. Ang Cherry Tiggo REV ay isang 7-seater plug-in hybrid electric vehicle o PHEV na nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter of gasoline equivalent matapos ang fuel eco run na ginawa ng DOE last year. Nanguna ang Tiggo REV sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, hybrid diesel at gasoline. Ang Tiggo REV ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric and hybrid driving range na 1,400 kilometers sa isang full tank at charge. Sana. Ayos ba, Kuya Romel Sitin? Meron din itong iba't ibang safety at driver assistance features kabilang advanced driver assistance systems, adaptive cruise control at 540-degree camera system. Oo, at sa halagang 1,578,000 pesos ay maaari ka nang makabili ng matipid and reliable 7-seater SUV ang Cherry Tiggo REV. Ayun. Kaya ano pa ang hinihintay mo, Engineer JC Ancheta at kay Tatay Edmond Ancheta. Oy, birthday pala ni Tatay Edmond Ancheta. Ba, pwede nang bumili. Pwede na Happy birthday. Happy birthday. Pati si Engineer Apolinario David, 79th birthday ngayon. Kuya Angel David, dyan sa Project 4. Alam mo na gagawin mo. Ibili mo na ng Cherry Tiggo. Ayan. Si Daddy. Mag-test drive na, Tatay Edmond, birthday boy, at Engineer JC Ancheta. Samantala, may nanalo na! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Sa Talon 4, Las Piñas, may nanalo na kasama na ni Sherwin Alparo. Sherwin, go, go, go! Kunying ka, Jerry, tumatalon. Dito sa Talon 4, itong ating winner ngayong umaga, hindi naman tumatalon. Ayan,
lumulundag sa saya sa talon 4 itong ating winner na si Tatay, pangalan mo? Frankie Binori. Si Tatay Frankie. Frankie Binori. Oo, si Tatay Frankie na masipag makinig sa DZRH. At sino paborito mong announcer tuwing umaga? Anthony Taberna, Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. May 1,000 pieces. Salamat. At syempre kailangan masagot mo rin yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Pothole. Pothole! Dahil dyan nakuha mo yung ating medium component, hatid sa atin ng Astron, alagang maasahan. Plus, meron kang bango ng 1,000 bulaklak sa Charm Popcorn Purple Eternity. Bango ng 1,000 bulaklak. Pwede nyong maamoy kapag ginamit nyo sa inyong mga damit anlawin. Ang Charm Popcorn Purple Eternity may utang. Mayroon din. May utang, magagamit mo ang ating DZRH umbrella para mapagtaguan ang iyong pinagkakautangan. Takpan lang ang muka gamit ang DZRH umbrella. Plus, meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Ano masasabi sa 2x2? Maraming salamat sa DZRH sa 2x2. Yan ako, maraming salamat ate. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa DZRH. Baka na susunod dating winner sa DZRH, Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 7:36. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan! Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister L. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino.
ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Alas 7:42 ilang lugar sa Luzon kabilang ang Metro Manila ang nakaranas na hindi pangkaraniwan dami na ulan noong nakaraang linggo. Ayon kay Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, lumampas ang naitalang dami ng ulan para sa buong buwan ng Agosto. Partikular ang Luzon at iba pang lalawigan sa kanlurang bahagi ng bansa dulot ng tropical storm na Luis, Typhoon Maymay at pinalakas na southwest monsoon o Habaga. Maraming bahay at negosyo ang nalubog sa Metro Manila at mga kalatid lalawigan habang binabayo ng malakas na ulan dala ng habagat ang mga pangunahing lugar sa Luzon. Sa report ng PNP, umabot na sa halos 20 katao ang nasawi sa walang tigil ng mga pagulan. Pinakamarami ay sa landslide sa Baguio City na ang death toll ay umakyat. Higit sa 110,000 pamilya naman ang apektado ng habagat habang 65 lungsod at munisipalidad ang nawalan ng serbisyo ng kuryente. Sa nasabing bilang, 52 lugar na ang naibalik ang kuryente at 13 iba pa ang walang elektrisidad. Umakyat pa sa 11 ang bilang ng nasawi sa landslide na nangyari sa Gisad Surong, Baguio City. All accounted for na ang 13 biktima matapos na mahukay ang 2 iba pang nawawala kaninang alauna ng madaling araw. At bukod dito, 2 po ang nasa ospital. Nangyari ang landslide noong linggo ng gabi dahilan upang matabunan ng lupa ang 3 bahay. Pinatitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos na maaabot ng tulong ng pamahalaan ng lahat ng mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay, gayon din ang mga naapektuhan ng habagat. Sa situation briefing sa Malacanang kasama ang mga miyembro ng gabinete, inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na tiyakin ang agarang pagtugon at relief operations sa mga lugar. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahigpit ang direktiba ng Pangulo na tiyaking makatatanggap ng tulong, lalo na ang mga residente sa mga liblib na lugar, maging ang mga nakabalik na sa kanilang tahanan matapos manatili sa mga evacuation centers. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Kausapin natin, kumbatsero, si Undersecretary Romeo Benitez. Siya yung Undersecretary for External, Legal and Legislative Affairs. Ang dami pala niyang trabaho. Ng DILG. Ng DILG. Okay. Ito, kumbatsero, ay may kinalaman dun sa nabanggit kahapon ni COMELEC Chairman Benjamin Abalos. Hindi, George Garcia na. Ganun na ba? Napalitan na ba? Napalitan na. Si Chairman George Garcia, sabi niya, kumbatsero,
ay wala palang plebisito na nagawa. Para maging highly urbanized city ang Lucena. Ang Lucena City for more than 30 years o 3 decades ang tawag sa Lucena City ay highly HUC, urbanized city. Paano nangyari 'yon? Oh, hindi. Tanungin natin. Si Attorney Benitez ba ang may kasalanan diyan? Siya ba ang may kinalaman diyan? Yusek Romeo Benitez, sir, magandang morning. Yusek. Si Katunying po, saka si Jerry. Yeah, magandang umaga po, Sir Jerry, Sir Anthony. Magandang umaga. Good morning. Magandang umaga po. Okay, ang unang tanong, paano nangyari 'yon? Hindi, as far as DILG is concerned, ang Lucena City ba ay highly urbanized city o component city lang ng lalawigan ng Quezon? Now, ito po ay base po sa isang certification na in-issue o ginawa ng ating pong butihing Secretary of the Interior and Local Government, Secretary John B. Rimulya, na kung saan sinabi po niya na ang Lucena City, based on our records, is a component city. Ano po ang legal basis ng DILG sa conclusion po na yan? Well, ang naging justification po namin dito ay hindi po nakapag-comply based on records ito po ang ating City of Lucena sa requirement ng isang plebisito. Now, ito po ay alinsunod sa ating saligang batas at sa ating Republic Act 7160 or yung Local Government Code. And dahil po sa kakulangan ng kanilang pag-comply, at ito naman po ay pinagtibay ng ating Commission on Elections sa kanilang issuance noong Marso 2026 na kung saan sinabi po nila na hindi po nakapag-conduct ng ratifying plebiscite ito pong City of Lucena sa kanila pong attempt to convert from a component city into a highly urbanized city. Paano nangyari yun, Yusek? Parang nangyari. Ngayon lang pala, 2026 na lang natin na-realize na component city lang pala ang Lucena. Paano ho nangyari na sa napakahabang panahon? Parang 25 years na. Ang alam mismo ng taga Lucena, highly urbanized cities. At na-enjoy na nila ang perks ng pagiging highly urbanized city, Yusek. Paano yon? Actually, Sir Jerry, Sir Anthony, ito po ay nagsimula sa isa pong legal inquiry na pinadala po sa ating opisina ni incumbent Governor Helen Tan. Sa kanya pong pagkapadala sa amin ng kanya pong ng kanyang request, sinasabi po niya o siya po ay humingi ng pagtitibay sa amin kung ang Lucena City ay naging highly urbanized city na. So, doon po ay nangalap po kami ng mga dokumento at sinuri po namin mabuti. Nagmula po kami, sinimulan po namin sa charter ng Lucena City yung kanilang law creating Lucena City nung before the 1987 Constitution. At amin po napagtibay na ang Lucena ay nagsimula bilang component city. Okay. And then sinaliksik po namin yung mga requirements sa conversion dahil sa kanila pong paniniwala, sila po ay naging highly urbanized city. Now, sa amin pong pag-aaral, napatunayan po talaga namin na hindi po sila nag-comply sa requirement ng plebiscite. Although humingi po sila, nag-request po sila kay dating Secretary Rafael Alunan ng conversion from component to a highly urbanized city. Pero ito po ay inabot ng iba't ibang pagkakataon or developments. At dumating po dun sa pag-i-issue ng certification ng Secretary Alunan na meron silang vested right. Pero unfortunately, pagdating po kasi Sir Anthony, Sir Jerry, sa usaping conversion into a highly urbanized city, talagang tinatadhana po ng ating batas, particular po ang ating constitution, na dapat ikaw ay mag-comply sa plebiscite. At hindi lamang po sa Lucena City, at pati na rin po sa lahat ng political units affected, and that will include the province of Quezon. Hindi pwedeng certification lang coming from the Secretary of DILG magiging HUC ka na. Yes, sir. Yan po ay tama. Kasi po, kung inyo pong ibabalik yung ating pong pagkakaalam, no? Doon po kasi sa lumang local government code, ang nag-i-issue po ng proclamation ng isang community city into a highly urbanized city ay ang secretary ng local government during that time.
Pero ito po ay nabago na nung tayo po ay pumailalim na sa Republic Act 7160. Dahil dito po ay sinasaad na ang Pangulo na ang mag-i-issue po ng proclamation or conversion at kinakailangan po magkaroon talaga ng plebiscito or ratifying plebiscite. Oo, so requirement talaga, pasensya na kayo, ang dami kasi naming commercial. Meron, isa na lang, meron ito, tingin ko ay medyo may usapang pera dito eh. For the longest time, for more than 30 years, ang ira ng Lucena, Combachero, parang sarili na nila. Hindi kasama sa ang kwenta provincial ng government. probinsya. Hindi po ba? Meron ba kayong tama po ba ito na ang Quezon Province ay nawalan ng salapi na dapat ay nagagamit din niya sa iba pang mga parte ng Quezon dahil nasolo ito ng Lucena City. Gayong hindi naman pala ito highly urbanized city as far as the ILG is concerned. Yan po ay isang magandang punto o obserbasyon, Sir Anthony, Sir Jerry. Pero kami naman po sa DILG ay isang national government agency na rumerespeto sa DBM. And ayaw po namin i-preempt yung magiging decision po ng DBM. So kami po ay tumatawid lamang doon po sa hiling o request kung ano ang classification ng Lucena City sa ngayon po. So kung ito po ay magkakaroon ng epekto, mada-downgrade, magbabawas, yan po ay pinapaubayan na po namin sa sound discretion or wisdom po ng DBM. Pero itong sa inyo, parang ano ho ba dating yan? Parang legal opinion lang ho ba yan? O meron kayong ipalalabas na kautusan, department order, sasabihin niyo sa Lucena na, oy Lucena, hindi ka HUC component city ka lang. Meron ho bang ganon? Actually, Sir Jenny, Sir Anthony, more than the legal opinion, nag-issue na po si Secretary John B. Rimulya ng isang sertifikasyon. So ito po ay pagkilala sa status ng Lucena City bilang isang component city at hindi highly urbanized. Hindi, saka ito pala, nag-check ako ngayon sa DBM. Ang DBM pala, for fiscal year 2027, isasama na daw po ang NTA computation ng probinsya. Isasama na yung Lucena dahil nga ito ay isang component city lamang at ang basis ng DBM dito ay ang DILG certification, USEC. Opo, tama po yan. Sila po ay apparently umaaksyon o magbibigay na aksyon alinsunod po doon sa aming certification na inilabas ng ating butihing sekretary. Okay. Sana may round 2 tayo, Yusek, ha? Maraming salamat po sa inyo. At least na-enlighten po kami dito sa bagay we appreciate, na ito. Opo. Thank you po, Yusek. Thank you so much. Maraming pong salamat. Si Undersecretary Romeo Benitez, Undersecretary for External Legal and Legislative Affairs ng DILG. Nanang ko po, for more than 30 years. Matindi. Lumilitaw dito, kolorum pala na HUC. Kung tama yung sinasabi ng DILG, kolorum na HUC ang Lucena. Paano yan? Balik. Pwede bang isole lahat ng na-enjoy nitong perks? Matagal-tagal at malaki-laki yan. Ano ba yan? Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotdog. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng
samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Nako, kabilis ng oras, ano? Talaga. Pero ang dami nating natutunan dun sa may usapin ng Lucena. Sana makausap natin mga taga Lucena. Lucena Paano City ba gagawin? Government. Tsaka kailan sa ipinalabas na yan ng clarification ng DILG, kailan mararamdaman yan? Sa DBM Combachero, yung 2027 budget, ang share ng probinsya buo na. Magiging buo na. Yun na. I-implement na nila. I-implement na ng Department of Budget and Management. Pero itong 2026, hindi na pwede isole. Hindi na. Saka for the past 30 plus years. For the past 30 years. Oo, parang ang dating kumbachero. Sa totoo lang, simple lang kumbachero. Ikaw taga HUC. Kung taga HUC ka, dapat hindi ka na bumoboto ng governor. Ito kasama silang bumoboto. Kasama silang bumoboto ng governor. Ay, nako. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro